So, good day everyone. My name is John Benedict Berin from Basic 3B. So, yung title po na napapunta po sa amin ni Mr. Dasilio and Mr. Palamar is yung Specialized Propagation Technique. Bali, yung akin lang pong topic is yung embryo and tissue culture. So, magsimula na po tayo. So, topic outline. Introduction of Specialized Propagation. What is embryo culture? Advantage and disadvantage of embryo culture. What is tissue culture? Step of tissue culture. Benefits and disadvantage of tissue culture. So, explain objectives naman po is explain the meaning and importance of embryo and tissue culture in plant propagation. Identity and describe the step-by-step process of tissue culture. Discuss the advantage and disadvantage of both techniques. So, dumako po tayo sa introduction, In agriculture and horticulture, there are times when traditional plant propagation methods like seed or cuttings are not enough. That's why scientists and farmers use a specialized propagation technique like embryo culture and tissue culture. These methods use scientific and laboratory-based process to grow plants faster, healthier, and large numbers, even those that are hard to grow in natural condition. So sa agriculture po o horticulture is mahalaga po na paramihin po natin ang ating mga halaman ng mabilis at maayos, lalo na po kung ito ay para sa pagkain. Ngunit may pagkakataon po na hindi sapat po yung karaniwan o normal na nagawain na natin, like yung sa pagkakat, yung sa paggamit ng buto o cuttings. Example po is may mga buto po na hindi agad tumutubo o may mga halaman po na mahirap paramihin. Mahirap po silang paramihin sa normal na paraan or natural way. So kaya po dito na po pumasok yung special technique o pamamaraan gaya ng embryo culture and tissue culture. So dumako na po tayo. So next slide po is ano nga po ba embryo culture? So, yung embryo culture, isa po siya ang special way na pagpaparami ng halaman. So, dito po kinukuha po dito yung embryo o yung sanggol ng halaman na mula sa loob ng buto. Bago pa man ito tumubo o mabulok. So, sa halip po na tumubo po ito sa lupa, nilalagay po ito isang laboratory. Ilalagay po ito sa isang laboratory o sa loob ng maliit na bote. So, meron mamaya po, may papakita pa ako sa inyong picture. And dun po sa loob ng bote na yun is meron po yung sapat na nutrients para sa plants na kung ano po yun nandun. Meron po siyang sapat na nutrients na para po sa kanya, para po siya lumaki sa loob ng bote na yun. So, yung embryo culture po is ginagamit lang po siya kapag po ang buto ay hindi kayang tumubo ng normal. Halimbawa po dahil po dry or ginagamit lang po ito kapag gustong mapabilis ang pagtubo ng halaman. So halimbawa po is kapag po pinag-crossbreed ang isang manggang kalabaw at isang manggang Indian, minsan po hindi tumutubo ng maayos ang kanilang binhi dahil po magkaibang species sila. Pero kung kukunin po natin ang embryo mula sa buto ng hybrid ng mangga at ilalagay sa embryo culture, pwede itong lumaki at mabuhay bilang isang bagong halaman na may magandang katangian mula sa parehong nilang magulang. So ayan po, dun po sa may part is ito po yung embryo. And ito naman po yung nasa loob na po ng bote. Yun po yung sinasabi kong bote, yung po is meron po yung sapat na nutrients para po lumaki po sila. So, ito naman po yung purpose of embryo culture. So, purpose of embryo culture is to rescue immature or weak embryos that might not grow in soil. So, minsan po kasi ang mga buto ay may embryo na kulang sa development o mahina, kaya po hindi po nila kayang tumubo sa lupa. So, kaya po sa halip na sayangin ng buto, kinukuha ang embryo at pinapalaki sa laboratory gamit ang embryo culture. To speed up germination of seed that take too long
sprout. So dito naman po is may ilan po kasi na halaman na matagal tumubo, minsan buwan o taon. So gamit po yung embryo culture, mapapabilis po natin ang pagtubo dahil po direkta po ang pagpapalaki ng embryo sa ideal condition. Example po is yung orchid cyst. Matagal po siya tumubo, mga ilang buwan po, pero po pag nilagay po natin siya sa embryo culture o sa laboratory is mas mapapadali po natin. Pangatlo is use in hybridization, especially when crossing plants that don't naturally produce viable seeds. So sabi naman po dito is kapag po pinaghalo ang dalawang magkaibang species ng halaman, madalas po hindi po nabubuo ng maayos ang kanilang binhi. Pero pwede po natin gamitin ang embryo culture para po gumana o iligtas ang hybrid embryo at gawing bagong halaman. So example po is kapag po pinagsama natin ang kamatis at isang linggaw na kamag-anak nito para mas gawing matibay sa sakit, madalas po hindi tumutubo ang kanilang binhi. Pero gamit po ang embryo culture, pwede po natin palakihin ang kanilang embryos sa lab para po makabuo ng hybrid tomato plants. So bali dumako na po tayo sa advantage of embryo culture. Sabi po dito is parang kagaya rin po ito ng purpose of embryo, parang kagaya rin po siya nung sa una ko sinabi. So yun nga po, saves weak or immature embryos that might die naturally, speeds up germination for seeds that usually take a long time grow, helps in crossing breed hybridization between different plant species. Pero yung number 4 po is useful for rare or endangered plants with low seed viability. So sabi po sa number 4 is may mga halaman po na so yung sa number 4 po is may mga halaman po na bihira na lang po matagpuan o endangered at madalas ay may mga halaman daw po na bihira lang matagpuan o endangered na at madalas ay hindi na nabubuhay ang kanilang buto. So sa embryo culture po is pwedeng palakihin ang embryo ng ganito mga halaman at paramihin po sila para hindi po sila tuluyang mawala o maubos. So halimbawa po nito is ang ilang uri po ng wild orchids o native forest trees ay ginagamit sa embryo culture para po dumami pa po yung kanilang populasyon, kahit mahina na po ang kanilang natural na reproduction. Pero is hindi po lagi pong kung meron pong advantages, meron na rin po namang disadvantage. So yung kauna-unahan po nating disadvantage is requires special lab equipment and trained personnel. So unang-una po is kailangan po natin ng isang laboratorio. Pero kasi po hindi po natin siya pwedeng gawin sa loob lang ng bahay natin o sa ating bukid. So kailangan po natin ng lab and sapat po na kagamitan para po makagawa po tayo ng embryo culture. Kasunod po is can be expensive to set up and maintain. So yung pong pagbili po ng laboratory equipment, chemicals at pagbayad po sa mga eksperto na tao ay mahal po. Bukod pa po dito is kailangan po ng regular na maintenance para po masiguro nating ligtas at effective ang ating proseso. So kasunod po is contamination is a risk if not done in sterile condition. So sabi po dito is kahit ano pong alikabok, bacteria o fungus ay pwede pong makontamina ng embryo sa culture medium. So kapag po nangyari ito, hindi na po lalaki embryo at masayang ang proseso. Kaya po dapat sobrang linis po at sterile ang environment. Halimbawa po is kapag po hindi nahugasan ng maayos, ang gamit o hindi po tayo gumamit ng gloves, pwede pong mamuhay ang bakterya sa culture medium ng embryo.
and mamatay po ito bago pa man po ito tumubo. And kasunod po is, not always 100 successful. Some embryo may still not grow properly. So, kahit daw po gaano pa po natin kaingatan ang pagpaprocess po, hindi po lahat ng embryo ay nabubuhay. So, may mga embryo po na kulang po talaga sa development o hindi po tumutugon sa artificial environment. Kaya hindi pa rin tumutubo o namamatay pa rin. So, halimbawa po sa isang batch ng 100 embryo na hybrid is maaaring 70 peraso lang po ang mabuhay. At ang iba ay hindi mag-develop ng tama kahit na nasa tamang kondisyon. So dumako naman po tayo sa kung ano po ba ang tissue culture. Tissue culture is the process of growing whole new plant from a small piece of tissue like a leaf, stem, or root in a sterile, nutrient-rich environment. So, ano nga po ba ang tissue culture? So, ang tissue culture po is isa po siyang way ng pagpaparami ng halaman kung saan maliit na bahagi lang ng halaman tulad ng dahon, ugat o tangkay. So yun lamang po yung ginagamit nila para po palakihin. So, ito po yung ginagamit lang po nila para po palakihin ito bilang isang bago halaman. So, ginagawa po ito sa malinis na kapaligiran sa loob ng laboratorio gamit ang nutrient-rich medium. So, yung nutrient-rich medium po is para po siyang gelatin na may pagkain ng halaman. So, hindi po tulad sa embryo culture, ang ginagamit po sa embryo culture is buto. So, dito naman po is yung mga parts po, yung mga stem, o dahon, yun po ang ginagamit. Kasi dahil po, sali po na gumamit daw po sila ng buto, ang tissue mismo po na halaman ang pinapatubo. So, kaya po mas mabilis at mas pare-pareho ang mga resulta. At kaya po pare-pares po yung kanilang resulta. So, isa po siyang pinaka-effective na paraan ng mass production ng isang halaman. So, ano nga po ba? Dumako na po tayo sa step by step ng paggawa po ng tissue culture. So, una po is selection of explant. So pumili na po ng pinakamalusog na bahagi ng kung wari po natin ay is saging po, kasi po may nakita po akong video na mapapanood nyo po mamaya. So, paliwanag ko pa rin po. Saging po yung saging po yung plants natin. So, sabi po dito is, pumili po ng malusog na bahagi na saging tulad po ng dulong tangkay o shoot tip na magsisilbing explant o panimulang material para sa tissue culture. So kasunod po is sterilization. Clean the explant using chemical like alcohol or bleach to remove germs, bacteria, or fungi. So, linisin po. So, sabi po dito is, linisin ang napiling explant gamit nga po yung tubig na may sabon upang alisin po ang dumi pagkatapos po isagawa ang sterilization gamit ang mga alcohol is, so kaya po ginagawa yun is upang matagal daw po yung mga mikrobyo at maiwasan po ang kontaminasyon sa loob po ng laboratory. So, number 3 po is preparation of culture medium. So, dito naman po is, dito po gumagawa ng nutrient-rich medium na may tamang halo po ng sugar, vitamins at growth hormones. So, ang medium na po ito is ilalagay po ito sa mga sterili tulad ng lalagyan tulad ng test tube o petri dishes. So, number 4 po is inoculation. The sterilized explant is placed into the culture medium using sterile tools. This is done inside a sterile container like a petri dish or test tube. Kasunod po is number 5 is incubation or growth. The explant is kept in a controlled environment, temperature, light, humidity. Over time, it starts to grow and form callus
a mass of cells, shoot and roots. So dito po is sabi po is ilalagay ang mga lalagyan na may explant sa controlled environment na may tamang temperature, ilaw at yung lamig niya. So sa ano po na ito is dito na po magsisimulang tumubo ang explant at bubuo ng mga bagong shoots at ugat. So dito naman po sa plant formation. So kapag daw po ang explant ay nakabuo na po ng maliit na halaman o plantlet na may sariling ugat at tangkay, maaari na po itong ilipat mula sa culture medium. So kasunod po is hardening at acclimatization. So ilipat na po yung planted sa isang greenhouse o shaded area upang masanay po ito sa natural na condition tulad po ng sikat ng araw at hangin. And ito po ay mahalaga upang mapalakas po ang halaman bago po ito itanim sa bukid o garden. So meron pa akong ipapanood na video sa inyo para po mas maunawaan nyo po yung process ng tissue culture. In this video, we will explore the tissue culture process of banana plants, starting from swordsuckers and moving through several stages of micropropagation. By the end, you'll understand how to produce disease-free plants ready for cultivation. Let's begin. Extracting the shoot apical meristem. We start with the banana plant swordsuckers. From these suckers, we extract the shoot apical meristem. This explant has two main parts. The lower portion, known as the rhizome. The upper portion, known as the pseudostem. By carefully extracting the inner portion of the rhizome and pseudostem, we obtain the inner shoot meristem, which will be used for micropropagation. Preparing the explant. Next, we place the explant in a glass jar. As you may notice, the lower portion turns brown due to the high amount of polyphenol in the banana. To reduce these polyphenol, we treat the explant with a 1% ascorbic acid solution for 2 to 3 minutes. Afterward, we rinse it with sterile RO water 3 times. Sterilizing the explant. To prevent contamination, we follow several sterilization steps. First, treat the explant with tween 25% solution for 2 to 3 minutes. Tween 20 is a detergent that helps clean the explant. Wash the explant again 3 times with sterile water to remove any remaining detergent. Next, treat the explant with 70% ethanol for a few seconds. Rinse again with sterile water to remove any ethanol. Finally, we use a 0.1% mercury chloride solution to further sterilize the explant for 1 minute. Again, wash the explant 3 times with sterile water to ensure no residue remains. Nutrient media for micropropagation. In tissue culture, the nutrient media plays a crucial role in plant growth. There are 3 main types of media used in micropropagation. Initiation media, used to establish the initial growth. Multiplication media, promotes the multiplication of shoots. Rooting media, encourages root development. These nutrient media contain both organic and inorganic salts. Macronutrients like magnesium, potassium, and calcium are added in gram quantities, while micronutrients such as molybdenum and zinc are used in milligram amounts. Additionally, vitamins and other organic additives are included to support plant development. Sterilization of tools and explant. During the process, we sterilize both the plates and forceps to ensure a contamination-free environment. Once sterilized, the 5 to 7 mm shoot tips are excised from the rhizomes, trimmed to remove outer coverings, and inoculated into the initiation media. The jar is immediately sealed and labeled with the inoculation date for future reference. Stages of micropropagation. The micropropagation process consists of 4 main stages. Stage 1, collection and inoculation. The shoot apical meristem is inoculated into the nutrient media. This is the initiation stage, where the culture starts its growth journey. Stage 2, multiplication. After 15 to 20 days, the shoot tips are transferred to multiplication media, where they proliferate and multiply due to the presence of growth hormones like auxins and cytokinins. Typically, benzoylaminopurine is used for shoot proliferation. Over the course of 3 to 4 subcultures, you can achieve rapid multiplication, eventually producing hundreds of new shoots. Stage 3, root proliferation. Once the shoots are about 5 centimeters tall, they are transferred to rooting media to develop roots. After 24 to 30 days, these plants are ready for further subcultures or transplantation. Stage 4, hardening. The hardened plants are prepared in 2 phases. Primary hardening, plants are transferred into cocoa peat trays and kept in polytunnels for 15 to 20 days to acclimatize to normal environmental conditions. Secondary hardening, after 20 days, plants are transplanted into potting mixtures made from 25% FIM, farmyard manure, 25% vermicompost, and 50% soil. These plants are kept in polytunnels for further growth. Ready for the field. After the hardening process, the banana plants are ready for planting in the field. These micropropagated plants are disease-free and available year-round, ensuring a healthy, consistent yield for farmers. By using tissue culture plants, farmers can significantly reduce the risk of plant diseases caused by microorganisms. Conclusion. The micropropagation process is an efficient and highly controlled method of producing banana plants free from disease. By following these precise steps, we ensure that farmers receive healthy, robust plants ready to be grown in the field. If you found this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe to Discover Agriculture. Share this video with fellow farmers and enthusiasts to help spread knowledge about modern banana cultivation techniques. So, dumako po tayo sa benefits of tissue culture. So, produce many plants quickly. So, sa isang tissue culture po is pwede po tayong makagawa ng libo-libong halaman po mula sa isang mother plant lang sa loob ng ilang linggo at buwan. So, mabilis po ito kumpara sa natural propagation, tulad po ng pagtatanim ng buto na matagal ang pagpapalaki. So, example po is sa loob po ng isang laboratories, pwede po tayong makapag-produce ng 5,000 bananas plantlets mula sa isang shoot tip para sa loob lang po ng 2 o 3 buwan.
Kasunod po, ensure plants are disease-free and identical. So, ang tissue culture po ay ginagawa sa sterile na environment. So, kaya ang mga halaman po ay malinis po at walang sakit. At kaparehas niya po ang katangian ng isang original plant. So, maganda po ito para po sa mga commercial farms. Example po niya halimbawa po yung potato po. So, sa tissue culture po ng potato, ang lahat po ng tubo ay pare-pareho ang laki. Pare-pares po sila ng laki, lasa at resistensya sa sakit. Kaya po, mas maganda po yung magiging nilang ani. So, can be done year around. So, sabi po din naman dito hindi na po natin kailangan hintayin pa ang tamang panahon o klima. So, pwede po natin gawin ang tissue culture kahit anong buwan po dahil kontrolado po ang kondisyon sa loob po ng laboratorio. Halimbawa po, kahit tag-ulan o tag-init, ang ginawa po nating tissue culture ay tuloy-tuloy po sa loob ng lab. Kaya po makakapag-supply po tayo ng tama para sa po nangangailangan ng ating plants na ganon. Useful for rare or endangered plants. So, sabi naman po dito, ang mga halaman po na bihira o nanganganib na pong maubos o endangered species maaari na po sila maubos sa kalikasan, pero pwede po natin siyang paramihin gamit ang tissue culture. And the last one is ideal for mass production in nurseries and farming businesses. So, sa mga nursery po or commercial farmers, mahalaga po na pare-pares po ang kalidad ng halaman at mabilis na produksyon. So, tissue culture ang sagot po para makapagparami ng halaman ng maramihan at mabilis. So, dumako naman po tayo sa disadvantage of tissue culture. So, una po kagaya rin po sa embryo culture kailangan din po natin ng laboratory at equipment. So, bilang po karaniwang tao lamang ng mga karaniwang tao po hindi po natin to kayang i-provide. Can be expensive to set up. So, yun nga po mahirap po tong gawin. Dahil hindi nga po sapat ang ating pera o place na pagtatayuan ito. Sa number 3 po risk of contamination if not done properly. So, kailangan po sobrang linis po sa tissue culture. So, kapag po may pumasok na kahit kaunting bakterya o kahit alikabok sa culture medium po maaari po nitong sirain ang buong process at mamamatay pang halaman. So, may cause genetic variation in some cases. So, sabi naman po dito ang tissue culture po maaari pong magresulta sa genetic mutations o pagbabago sa katangian ng halaman, lalo na po kung paulit-ulit itong pinaparami. Kasi po, hindi po lahat ng offspring ay magiging kapareho ng original. So, halimbawa po, sa tissue culture po ng orchid, maaari pong may ilang halaman na lumaki na iba ang kulay ng bulaklak o mas mahina kaysa sa inaasahan dahil sa genetic variation. Yun lamang po ang aking report. Maraming salamat po. Mamara. Thank you po ulit. Thank you po.